So ngayon mga bay, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa SSS, Retirement Pension. Yon. Marami kasi sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga private na mga companies. Kasama na nito ang mga OFW, yung mga seaman. Magandang araw mga bay, kumusta? Sana ay okay kayo at welcome sa panibago na naman nating vlog. So ngayon mga bay, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa SSS, Retirement Pension. Yon. Marami kasi sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga private na mga companies. Kasama na nito ang mga OFW, yung mga seaman, at saka yung iba naman ay mga nagtatrabaho sa land base dito sa abroad. So, marami sa ating mga kababayan mga bay, lalo na pag nandito tayo sa abroad or ikaw ay isang OFW. Minsan, nakakalimutan na natin na matagal na pala tayo dito sa abroad. Yung iba naman, nakakalimutan nila na ilang taon na lang at magre-retire na tayo. At ang tanong mga bay, sapat na ba ang ating naipon, ating savings para sa ating pagre-retire? Kasi alam naman natin mga bay na pag-retire natin, wala na tayong matatanggap na sahod buwan-buwan, wala na tayong monthly income, siyempre nagre-retire na tayo. So mahirap yan mga bay. Kasi siyempre yung gastusin natin, tuloy-tuloy yan, hindi yan titigil. Oo, yung mga, siyempre nagkakaedad tayo mga bay. Mayroon na tayong mga medications, mayroon na tayong maintenance, mayroon na tayong mga gastusin natin araw-araw, ay hindi titigil yan. Maliban na lang siguro mga bay, kung talagang mayaman ka, yung mga anak mo ay susuportahan ka na, or may mga negosyo ka nang naipundar, walang problema mga bay pag nagre-retire ka, kasi mayroon ka ng mga pangkabuhayan mga bay ba, sabihin na natin. Pero karamihan kasi sa atin, hindi pa masyadong napaghandaan ang ating pagre-retire. Kaya malaking bagay mga bay pag mayroon tayong SSS mga bay, kasi siyempre malaking tulong yan, mayroon tayong matatanggap buwan-buwan mga bay. So ngayon, pag-uusapan natin to concerning or patungkol sa ating SSS, Retirement Pension. Marami pa kasi sa ating mga kababayan dyan na medyo naguguluhan pa sila kung ano yung pagkakaiba ng lump sum, yung 18-month lump sum, at saka kung sino-sino yung makaka-avail or entitled na makatanggap ng lifetime monthly pension. Yun. So itong pag-uusapan natin ito ngayon mga bay. Itong SSS mga bay ay mayroon po silang mga requirements or mga criteria ba? Yun. So ito, isa na nito mga bay yung dapat po tayong umabot ng 120 months or more sa ating contribution. Yun. So ano-ano bang mga benefits or matatanggap natin kung tayo ay umabot ng 120 months? So una na nito mga bay, ay pwede po tayong maka-avail ng 18-month lump sum. Yon. At saka kung ayaw mo ng 18-month lump sum, pwede ka ng mag-monthly pension diretso mga bay pag retire mo. Mag-avail ka na ng monthly pension ba kung ayaw mo ng 18-month lump sum. Pero pag gusto mo ng 18-month lump sum, okay, maka-avail ka nito. 18-month lump sum mga bay. Pagdating ng 19th month, doon na po papasok. Doon na po mag-umpisa ang ating monthly pension. Pero yung iba mga bay nagtatanong, pag nag-avail sila ng 18-month lump sum, pagdating ng 19th month mga bay, pwede pa ba daw mag-apply ulit ng pangalawang beses na 18-month lump sum? Ang sagot mga bay, hindi na po pwede. Isang beses lang po pwede tayong maka-avail ng 18-month lump sum. Pagkatapos nito, doon na po papasok ang ating monthly na pension mga bay. Yon. So ngayon mga bay, ang iba naman ay nagtatanong, if in case hindi po tayo umabot ng 120 month na contribution sa SSS mga bay, ano-ano bang mga benefits ang matatanggap natin or ano bang makukuha natin from SSS? So ito mga bay, pag hindi po tayo umabot ng 120 months sa ating contribution sa SSS, ay makakuha tayo mga bay ng isang beses or one time na lump sum.
Ito ay kabuuan ng inyong lahat ng contribution, kasama na yung mga counterpart ng inyong companies. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga private companies, kasama na yon na matatanggap mo. At saka yung interest nito ay makukuha mo lahat mga bay. Yon. Pero, hindi po kayo entitled or hindi po kayo makaka-avail ng monthly pension kasi po hindi kayo umabot ng 120 months na contribution. Yon. Pero ito mga bay, kasi yung iba mga bay nagtatanong kasi siyempre pag nakatanggap tayo ng lump sum natin, masaya tayo kasi malaking pera eh. Pero ang pera mga bay, naisip natin, mauubos at mauubos rin ito kasi siyempre mayroon tayong mga gastusin pang araw-araw mga bay. Siyempre yung medications natin, mga bayarin natin, mga maintenance natin. Kaya nagtatanong tayo, kung may chance ba may opportunity pa ba tayo na maka-avail ng monthly pension? Kahit hindi tayo umabot ng 120 months na contribution mga bay ba? Ang sagot nito mga bay, oo, ang SSS ay magbibigay sila ng chance para po maka-avail kayo ng monthly pension. Ang gagawin lang ninyo mga bay, pupunta kayo sa pinakamalapit na office ng SSS para pwede kayong mag-inquire doon kung ilang contributions pa ba yung dapat ninyong hulugan para po tayo maka-avail ng monthly pension. Mag-inquire lang kayo mga bay, punta kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS, makipag-usap kayo, inquire kayo para po siyempre mabigyan kayo ng chance na maka-avail ng monthly pension. Kasi mahirap kasi mga bay, pag naubos yung ating lump sum, yung isang beses nating lump sum, wala na. Kaya mas ma-okay kung mayroon din tayong monthly mga bay. At least buwan-buwan mayroon tayong matatanggap. Yun mga bay. So alam naman natin mga bay na hindi rin madali na manirahan sa atin sa Pinas, lalo na pag wala tayong monthly income. Kasi siyempre mga bay, mayroon tayong mga fixed monthly bills, katulad na lamang ng tubig, yung kuryente natin, yung cable, yung internet mga bay, mahal din, Lalo na yung budget natin sa pagkain araw-araw mga bay. Alam naman natin dyan sa Pinas, mahal ang mga pagkain dyan, Hindi katulad sa ibang bansa mga bay ba? Katulad lang dito sa Middle East, yung pagkain dito ay affordable mga bay. Halos 90 to 95% na makakain sa mga mayayamang tao ay mabibili rin sa mga taong average earners ng mga bay. Kasi nga, ulitin ko, affordable ang pagkain dito sa abroad. Yon. Kaya, hanggat maari mga bay, yung SSS, hanggat makaya natin, wag nating kaligtaan ang ating contribution sa ating SSS. Kasi ito rin yung makakatulong sa atin mga bay pagdating ng araw sa ating pagre-retire. Hanggat maaari mga bay, kung makaya sa budget natin, i-maximum natin mga bay yung ating contribution, lalo na for the last 5 years sa ating contribution. Hanggat makaya mga bay, banatan natin to yung ating contribution ba kung pasok lang sa ating budget. Yon. So ito mga bay, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayon. At saka sana ay may nakuha kayong mga informasyon patungkol sa ating SSS Retirement Pension. At saka kapag bago ka pa lang sa channel namin, please don't forget to like and subscribe. Keep safe mga bay, and God bless everyone. See you sa susunod na naman nating mga vlogs.